House Quad Committee iginiit na hindi nagpapadala ng anumang transcript ng kanilang mga pagdinig sa International Criminal Court. Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling inimbitahan ng mega panel sa ika-10 nitong public hearing. Si Mela Lesmoras sa sentro ng balita. Kasado na ang susunod na pagdinig ng House Quad Committee sa November 7 kung saan pagtutuunan nila ng pansin ang mga issue ukol sa iligal na droga. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, muli nilang iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at umaas silang tulad sa Senado. Haharap na rin ito sa kanilang pagdinig. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na sa International Criminal Court ang transcript ng mahalagang bahagi ng pagdinig ng Quadcom. Gayon din ang hiwalay na pagdinig ng Senado ukol sa drug war na magagamit umano sa ICC probe. Pero paglilinaw naman ni Barbers, wala silang ibinigay na pahintulot ukol dito, lalo pat mas gusto pa rin nilang pairalin ang ating sariling justice system. As far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad hearings, and release it to the ICC. Probably, what they did was they access all the social platforms of the House and maybe they transcribed it, sa kanila. So kami kasi wala kaming binibigay, wala kaming sinasubmit. Ang iba pang mambabatas naman, patuloy ang panawagan sa dating presidente na humarap na sa Quadcom. Sabi ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre, dapat ay mapanagot si Duterte at ang kanyang umano'y enablers dahil sa mga krimen sa ilalim ng war on drugs. Una nang inako ng dating presidente ang responsibilidad sa mga ibinunga ng kanyang kampanya kontra ilegal na droga noon. Bagamat iginiit niya na ang lahat ng kanyang polisiya noon para rin umano sa kapakanan ng bansa. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ipinunto ng isang political analyst na dapat pag-aralan ng Justice Department ang pagsasampa ng kaso kaugnay ng mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pagdinig ng Senado sa war on drugs. Ang mga sinabi anya ng dating Pangulo ay maaaring maging ebidensya, lalo't under oath ito sa naging pagdinig. Sinabi rin ni Professor Antonio Contreras na bago pag-usapan ng International Criminal Court, dapat nasa Pilipinas muna litisin ang magiging kaso. Dapat mauna ang Pilipinas. Ano pa ang ating hinihintay? Andiyan ang pag-amin under oath. Lagi ko pa rin i-insist. Tayo ang dapat may jurisdiction. Sapagkat tayo isang bayan na malaya, may sovereignty.